Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa inyong mga giliw na tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay naganap taong 1990. Nagtapos po ako sa kursong Culinary Arts sa pampublikong kolehiyo sa Maynila. Bago ako sumampa sa barko upang maging kusinero doon, dati po akong chief cook sa isang 5-star hotel. Ngunit ang trabaho ko pong inaasahan ay babagsak lamang po sa tagahugas ng pinggan at alalay ng mapagmataas naming punong tagapagluto na si Chief Nestor. Nakakatawa na nakakadismaya, pero tinanggap ko po yun para sa pamilya ko. Dito rin po kasi nakasalalay ang pagpapagamot ni nanay sa sakit niyang diabetes at pag-aaral ng mga kapatid ko. Ang inaakala ko pong maginhawang trabaho, kalbaryo pala ang sasapitin ko. Nangyari po ito nung maglayag ang barkong sinasakyan ko papuntang Indonesia, kung saan ay nakaengkwentro namin ang mga kakaibang nilalang na nagtatago sa dilim. Ang inaakala ko pong simpleng luto ng adobo ay malaki pala ang gagampanan sa buhay ng mga pasahero sa barkong yun. Upang lubusan niyo pong maintindihan ang kwento ko, kilalanin niyo na lamang po ako muna sa pangalang Mark. At ito ang aking kwento. Bago ka lang ba dito? Oo. Kaya madalas mapagalitan eh. Halata ko nga. Para bang ang init ng dugo sa'yo ni Chief Nestor? Baka naman matandang binata, kaya ganun ang asta. Teka, matanong ko nga. Akala ko ba chief cook ka na doon sa inalasan mong trabaho sa Maynila? Bakit ngayon? Alalay ka na lang ni Chief Nestor. Ewan ko nga eh. Nagulat din ako dahil biglang naging ganito ang trabaho ko dito. Wala naman to sa pinirmahan kong kontrata eh. Nakakainis nga. Minsan pinaguhugas pa ako ng pinggan. Hindi ko naman trabaho yun, di ba? Oo, pero hindi naman nasusunod yun eh. Tsaka hayaan mo na. Di ka naman nag-iisa. Pareho lang naman tayo na naging kapalaran eh. Ay nako, ewan ko ba. Tsaka isa rin sa kinaiinis ko, Jimmy. Wala tayong sariling cabin. Wala raw bakanting cabin kaya dito tayo itinapon sa ospital ng barko. Pero huwag ka mag-alala. Magkakaroon din tayo ng sariling kwarto. Ay nako, kung di lang talaga kailangan kumita ng pera, hindi ko napipiliin ang trabahong to. Oo, tama ka dyan. Tapos dumagdag pa yung mga sip-sip nating katrabaho. Mukhang mainit din ang dugo mo kay Chief Nestor ah. Hindi lang mainit. Kumukulo-kulo pa. Sabay kaming tumawa nang sabihin yun ni Jimmy. Bago lamang kaming magkakilala at palagay na agad ang loob ko sa kanya. Tulad ko, isa rin siyang kusinero, ngunit tagahatid na lamang ng pagkain sa mga VIP clients na nakasakay sa barko. Ayos naman sana ang trabaho namin. Kaya lang, maraming bawal at kailangan sumunod sa patakaran na ginawa lang ni Chief Nestor. Kaya raw nitong magtanggal ng kusinero kapag lumabag sa patakaran. Bali para siyang observer sa kilos at diskarte ng mga bagong pasok na magluluto. Malakas daw kasi ito sa may-ari ng barko, kaya malakas din ang loob na humusga ng tao at umasta na para bang siya na talaga ang amo. Nang sandaling yon, nasa loob kami ng ospital. Nakaupo sa higaan at nag-aayos ng mga gamit. Kumusta? Ano ginawa mo kanina? Ayun, naghiwa ng mga sangkap sa pagluluto.
Di ko inaasahang maraming putahe ang kailangang iluto sa kusina. Ay nako, sobrang nakakapagod. Kasi nga mayroong mga VIP clients na nagre-request ng mga gusto nilang ulam. Gusto ng iba walang bawang. Ang ilan namang pasahero ang gusto, maraming bawang ang ulam nila. Kaya pahirap talaga. Ewan ko ba, nalilito na nga rin ako kuminsan. Napansin ko nga. Kahit nung unang araw ko pa lang dito sa barko, nahalata ako na kay Chief Nestor na mayroong special treatment sa barkong to. Para sa kanya, mas importante ang mga sasabihin ng mga VIP clients kaysa sa mga ordinaryong pasahero. Natural! Doon siya kumikita eh. Kahit nakahiga na kami ni Jimmy, si Chief Nestor pa rin ang topic ng usapan namin. Tig-isa kami ng higaan nun at tela lang ang nakaharang sa pagitan namin. Maya-maya pa, biglang nagsitaasan ang mga balahibo ko sa katawan kahit wala namang hanging pumapasok sa loob dahil nakasarado ang pinto at bintana. Jimmy, talaga bang ganito ang pakiramdam sa silid na to? Oo, bakit? Natatakot ka ba? Ang sabi kasi ng mga matatanda sa amin, kapag nagsisipagtaasan daw ang mga balahibo natin sa katawan, ibig sabihin daw nun, meron daw multo sa paligid. Umagalpak ng tawa si Jimmy dahil sa sinabi kong yon. Halata sa kanya na hindi siya naniniwala sa multo. Ngunit bigla siyang nagseryoso at bumangon sa higaan para lang kausapin ako. Hindi ako naniniwala sa multo eh. Pero, alam mo, may mga kakaiba akong nararamdaman sa loob ng kwartong to. Kaya iniisip ko nga kung minsan na baka totoo nga may multo. Di ba nga, ospital to eh. Tapos, nasa likod pa natin, yung tambakan ng bangkay o yung pinakamorgue dito sa barko. Tol naman wala namang ganyanan. Oh, kita mo na? Ikaw ang nagsimula nito, di ba? Alam mo, ang sabi pa naman ng mga Indonesia na seaman, hindi bali na raw na magpakita sa iyo ang mga ordinaryong multo. Basta, wag lang daw si Pokong. Teka, sino naman si Pokong? Dapat kilala mo si Pokong. Dahil sikat siya sa bansang Indonesia. Doon pa naman ang destinasyon natin. Pasensya ka na. Hindi ko talaga kilala si Pokong eh. Sino ba yun? Si Pokong daw ay hango sa Indonesian folklore. Ito raw ang patay na muling bumangon mula sa libingan. Dahil hindi raw natanggal ang tali sa katawan niya pagkatapos siyang mailibing sa loob ng 40 araw. Hindi raw matahimik ang kaluluwa ni Pokong, kaya nagmumulto. Teka, ano bang itsura ni Pokong? Ayon sa mga Indonesian, balot daw ito ng kulay puting tela sa katawan. May tali raw ito sa ulo, sa kamay at saka sa paa. Kaya kapag nagpapakita raw ito sa taong gusto niyang pagpakitaan, patalon-talon pa raw ito. Bigla akong natawa sa mga kwento sa akin ni Jimmy, imbis na matakot. Ngunit hindi ko naman ipinahalata sa kanya. Dahil biglang lumarawan sa isip ko ang itsura nito kapag aatake na sa tao. Wala namang nakakatakot sa sinabi ni Jimmy, kaya binaliwala ko na ang mga sinabi niya. Maya-maya pa ay muli itong bumalik sa pagkakahiga at nagbago ang pinag-uusapan namin. Alam mo bang may mga patakaran sa barkong to para sa atin? Ano naman yun? Bawal ka raw nitong makialam sa kusina nang hindi alam ni Chief Nestor. Bawal ka rin makipag-usap sa mga pasahero dito sa barko. At higit sa lahat, bawal magtanong. Pambihirang yan. Ano to? Para lang tayo nasa kulungan Higit pa to sa kulungan. Bigla kaming nagulat nang may pumasok sa loob ng ospital o klinik ng barko. Sabay din kaming napabalikwas ng bangon at tinignan kung sino ang nakapasok. Sino yan? Bumaba sa kama si Jimmy at hinawi niya
ang telang nakaharang sa higaan namin. Bumaba na rin ako at sumunod ako sa kanya. Dulong! Tulungan niyo ako! Muntik nang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko nang may biglang humawak sa braso ko. Jesus Mariusip naman kayo, Tatang! Nakakagulat naman po kayo. Anong ginagawa niyo rito? Tanga naman po, Tatang. Bakit kayo pumasok dito na walang paalam? Pasensya na kayo, mga iyo. Hinahanap ko lang naman ang CR. Naligaw na yata ako. Anak ng putya, CR lang po ba? Kung makahingi kayo ng tulong, kala ko may nangyari na sa inyo. May CR po dito sa loob. Halina po kayo, ituturo ko sa inyo. Sinamahan ni Jimmy ang matandang lalaki. Ngunit napakunot ang noo ko nang mapansin kong kakaiba siyang magdamit. Para siyang taga-bundok. Marami din siyang kakaibang kwintas na nakasabit sa kanyang leg. Agaw pansin din sa kanya ang dala nitong bag na gawa sa ratan. Maya-maya pa ay bumalik nga si Jimmy at iniwan ang matanda sa loob ng CR. O ano, kumusta? Nasaan na si Tatang? Ayun, iniwan kong nagsasalitang mag-isa. Puro ka talaga kalokohan, no? Bakit mo naman iniwan? Sus, kaya niya na yun. Ang mahalaga, makakaraos na siya. Tsaka, kakaibang magdamit yung matandang yun ah. Hindi yata alam na ibang bansa ang pupunta niya. Bakit? Bagay naman sa kanya. Naalala ko nga sa kanya ang lolo ko eh. Ganon din kasi yun magdamit. Pero ilagay din naman natin sa tamang lugar. Nang hindi siya pinagtitinginan ng mga tao. Alam mo naman sa mundo natin, kapag kakaiba ka, pag-uusapan kan talaga. Malay mo naman kung dun siya sumasaya, di ba? Hayaan mo na. Ano pa nga ba? Di ko naman siya lolo eh. Habang nag-uusap kami, biglang tumigim ang matandang lalaki mula sa likuran ni Jimmy. Maraming salamat sa inyo, mga iyo. O sa sige, kailangan ko nang umalis. Siya nga pala, mag-iingat kayo sa barkong ito. Marami akong napansing kakaiba sa lugar na ito. Ano pong kakaiba, Tatang? Basta, mag-iingat kayong dalawa. Lalong-lalo ka na, iyo. Direkta akong itinuro ng matanda at nagulat ako sa pagkakatitig niya sa mukha ko. Para bang bigla akong kinabahan. Hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataong magtanong dahil nagmamadali na itong umalis. Ang weird talaga ng matandang yun. Kanina pa ako kinikilabutan sa mga pinagsasasabi niya. Parang ang nakikita ko si Lolo sa kanya eh. Ano kaya ang ibig niyang sabihin dun? Aba, malay ko. Diyos, bumalik na nga lang tayo sa higaan at wag mo nang pansinin ang mga sinabi ng matandang yun. Guguluhin lang nun ang isip natin eh. Napakamot na lang ako sa batok nang sumunod ako kay Jimmy. Aaminin ko, natakot talaga ako sa sinabing yun ng matandang lalaki. Kaya hanggang sa pagtulog ay hindi ako mapakali sa higaan. Kailangan ko pa namang gumising ng 1:00 ng madaling araw para maghiwa ng mga sangkap sa pagluluto. Pagkalipas ng 15 minuto, nakaramdam na ako ng pamimigat ng talukat ng aking mga mata. Kaya lang, biglang umungol si Jimmy. Habol nito ang hininga na para bang nalulunod ito. Jimmy! Jimmy, huy! Gising! Jimmy, nananaginip ka! Muntik pa kaming magkauntugan ng ulo ni Jimmy nang bumalikwas ito ng bangon. Nanlalaki ang mga mata nito. Pawisan ng noo at habol ang sariling hininga. Grabe ka! Ang bilis mong gumawa ng tulog. Binabangungot ka pa. Ano bang napanaginipan mo? Nakakatakot, Tol. Naging tubig daw tong hinihigan natin. Tapos lumitaw daw bigla si Pokong. Yan ang abat sinasabi ko eh.
Puro katatakutan kasi yung mga pinag-uusapan natin kanina eh. Kaya yan, nadala mo hanggang sa pagtulog. Para talagang totoo, Tol eh. Tapos, marami raw bangkay sa loob ng barkong to. Marami raw ang pinatay rito at maging tayo raw ay hinahabol ng mga kakaibang nilalang. Tol, panaginip lang yun. Alam mo kadalasan, kabaligtaran ang nangyayari sa panaginip sa totoong buhay. Sige na, matulog ka na lang ulit. Ako kasi hindi pa rin ako nakakatulog hanggang ngayon. O sige, Mark. Ikaw na lang ang matulog. Para kasing nakakatakot ng matulog kapag ganitong masama ang napanaginipan ko eh. Ay naku, pabihira naman yan, oo. Ngayon lang to nangyari sa akin ah. Kagaya ng sinabi ni Jimmy, hindi siya natulog. Kaya pagsapit ng alauna ng madaling araw, naghanda na kami para magtungo sa kusina. Pagdating namin doon, naghihintay na si Chief Nestor at naghahanda na ng mga gagamitin niya para sa pagluluto. Si Jimmy naman, tahimik na pumwesto sa tapat ng lutuan upang pakuluan ang karne ng baka hanggang sa lumambot ito. Ikaw, Mark, simulan mo ng hiwain ang mga bawang at sibuyas. Tulad ng dati, magkahiwalay ang lagayan. Nahahati sa dalawang uri ng lutong ulam ang palaging inihahanda ni Chief Nestor. Walang bawang at sibuyas para sa mga VIP clients. Meron namang sibuyas at bawang para sa mga ordinaryong pasahero. Kapag naluto na ang mga pagkain, kami naman ang magdadala ng mga yon sa bawat kabina. Mark, ikaw na muna maghatid ng pagkain sa mga VIP clients natin. Hindi pa kasi tapos si Jimmy sa ginagawa niya. Pero Chief, may reklamo ka ba? Intindihin mo ang sinasabi ko. Dahil baka magkapalit ang mga pagkain. Pare-pareho tayong mawala ng trabaho dito. Naiintindihan mo ba? Sige po, Chief. O sige na. Iatid mo na ang mga yan at bumalik ka kagad dito para maglinis ng kusina. All around ang naging trabaho ko at malayo sa uri ng trabahong pinanggalingan ko. Sa hotel kasi, may mga sarili akong tauhan. Ako ang nag-uutos sa kanila ng mga gagawin sa kusina sa maayos na paraan. Pero ngayon, ako ang inuutos-utusan na parabang boy sa kanto. Iba ang dating ng trato niya sa akin. Parabang minamaliit niya ang pagkatao ko. Kung tutuusin naman, pareho lang kami ng antas sa pagluluto. At mas angat ako sa kanya kung kakayahan lang naman ang pag-uusapan. Dahil magulo ang isip ko, nakalimutan ko kung anong pagkain ang nararapat para sa mga VIP clients. At nangyari na nga ang pagkakamali ko. Lintik na. Sinabi ko naman kasi sa'yo na ayusin mo ang trabaho. Aminado naman po ako sa pagkakamali ko eh. Pero tama po bang suntukin niyo ako? Abat, talagang sumasagot ka pa? Pagdaong ng barko sa pier ng Indonesia, bumaba ka na. Hindi namin kailangan dito ang palpak na kagaya mo. Isang beses lang ako nagkamali. Tatanggalin niyo na kagad ako? Isang beses nga lang na pagkakamali ang nagawa mo. Pero muntik ka nang makapatay ng tao. Tol, huwag ka na mga tuwiran. Huwag ka nang sasagot. Hindi, Jimmy. Hindi tama ang pagtrato niya sa akin eh. Oo, nagkamali nga ako. Pero hindi niya kailangan saktan ako. Talagang hindi mo naiintindihan ang patakaran dito, no? Pare-pareho lamang tayo magluluto rito. At hindi ko nakita ang mga katwiran at patakarang sinasabi mo. Nagkataon lamang na ikaw ang nauna sa akin dito. Pero huwag kang umasta na parabang ikaw ang amo rito. Abat ang lintig na to ha. Simula ngayon, hindi ka papasok sa kusinang to, naiintindihan mo? Hindi ikaw ang dapat na magsabi niyan sa akin, kundi ang mismong may-ari ng barkong to. Teka, hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Lintik na ito ha! Hindi na ako lumingon
ng talikuran ko ito dahil baka hindi ako makapagtimpi ng galit at masaktan ko pa siya. Naramdaman ko namang sumunod sa akin si Jimmy. Pagpasok ko sa loob ng ospital, dismayado kong naupo sa higaan ko. Tol, ikaw naman, pinalampas mo na lang sana. Di ko yung mapapalampas, tol. Sumusobra na eh. Ikaw naman, hindi ba mahalaga sa'yo ang trabahon to? Mahalaga, syempre. Kaya nga pinagbubutihan ko ang trabaho ko dito eh. Isa pa, di naman ako tumatanggi sa pagkakamali ko. Oo, nagawa ko nga. Hindi ko naman sinasadya eh. Pero yung suntukin niya ako sa harap ng mga kasama natin, aba, ibang usapan yun. Pero kailangan mo magtiis at magpasensya. Nakita ko kasi kanina yung babaeng nakakain ng pagkain na may bawang. Nangihina siya, tol, at nawala ng malay. Namula ang kanyang balat at nag-agaw buhay siya, tol. Pambihira, ano yun? Para bang aswang kagaya sa pelikula? Tol, ano ka ba? Meron siyang allergy sa bawang. Anak siya na may-ari nitong barko. At dahil dun sa ginawa mo, lahat tayo mga nganib na mawalan ng trabaho. Kaya ganun na lang yung galit ni Chip sa'yo. Hindi kagad ako nakapagsalita. Nang sabihin yun ni Jimmy, kinabahan ako. Dahil hindi ko naman alam na amo pala namin ang muntik nang mapahamak ng dahil sa akin. O ano? Ano masasabi mo? Masyado kasing mainit eh. Anak ng... Lagot ako. Sabay pa kaming napatingin sa gawin ng pintuan nang may isang crew ang sumilip doon at sinabing ipinatatawag ako ng amo namin na nagngangalang Irene. Kaya mo na yan. Humingi ka ng pasensya. Pabihira na yan, oo. Pakiramdam ko para ako nakapatay ng tao ah. Sige na. Basta, huwag ka lang tanggalin sa trabaho. Makiusap ka. Sinamahan ako ng isang crew sa maliit na kabina. Office ang nakalagay sa labas ng pintuan. Nang iwan ako ng lalaking naghatid sa akin, ay bigla akong kinabahan. Kumatok muna ako sa pinto bago ako pumasok sa loob. Nakita ko doon ang isang babaeng nakaupo at masama ang tingin sa akin. Nasa harap ng lamesa nito si Chief Nestor. Magandang umaga po, madam. Anong magandang umaga? Tignan mo nga nangyari sa balat ko. Tapos ikaw pa raw ang matapang. Gusto mo itulak kita sa barko? Pasensya na po kayo, madam. Pasensya? Magagamot ba ng pasensya mo ang mga pantal ko sa balat? Alam mo bang nilalagdat ako hanggang ngayon? Dahil sa ginawa mo, pati ang mga foreign investor na kasama ko sa kabina ay nagreklamo din. Nadamay pa itong si Chief Nestor. Dahil yon sa katangahan mo. Parang Armalite pala ang bibig ng amo namin. Ngunit nanatili lamang akong nakayuko at tinatanggap ang lahat ng masasakit niyang salita. Kita ko naman talaga na namumula ang balat niya. Samantalang si Chief Nestor, bakas sa anyo niya ang pagmamalaki. Tila nang aasar pa nga ang ugok. At nahuli ko pang umangat ang kilay niya. Dahil sa ginawa mo, bibigyan kita ng first warning. Bilang parusa, sa ibaba ka ng barko magluluto. Doon ka sa mga ordinaryong mga pasahero. Pagsapit naman ng gabi, pagkatapos ng trabaho mo, kailangan mong libutin ang barko. Bantayan mo ang mga pasahero at mag-report ka sa akin araw-araw. Sige po, madam. Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Dapat lang. Kapag inulit mo pa ito, hindi na tayo mag-uusap. Pabababain na lang kita ng barko. Sige, makakaalis ka na. At naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Sa isang banda, ay nagpasalamat pa rin ako dahil hindi ako matatanggal sa trabaho. Sa halip, malilipat lang ako ng kusina at magiging tagapagluto pa ng ibang mga pasahero. Ako lang yata yung napagalitan pero masaya. Yun nga lang,
Mas marami akong kailangang ipagluto at mas pagod doon. Pero ayos lang. Ang mahalaga, malayo sa walang yang si Chief Nestor. Nang makalabas ako ng opisina nito, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Pero nagulat ako nang makita ko si Jimmy. Dala niya kasi ang mga gamit namin habang nakangiti ito. Tinawagan ako ni Ma'am Irene. Pati ako. May warning at sa ibaba na raw ako magtatrabaho. Pero huwag ka mag-alala. Mas masaya doon. Walang sip-sip. Pasensya ka na, Tol, ha? Kung pati ikaw nadamay. Naku, wala yun. Ang mahalaga, may trabaho pa rin tayo at may sarili ka ng kusina ngayon. Galingan na lang natin para matalo natin ang hayop na sip-sip na yun. Pati ako'y dinamay. O paano? Tara na. Sa luma at maliit na kabina kami lumipat. Double deck yun at ako ang pumwesto sa ibaba. May maliit na bintana roon. Natanaw ang dagat. Ayos ah. Mas maganda to kumpara sa ospital na una nating tinulugan. Tama ka. O ayan, ikaw na mag-ayos ng mga gamit mo. Parang gusto ko muna magpahingi. Inaantok ako. Nagpahinga lang kami ng ilang minuto bago kami nagtungo sa magiging kusina namin. Pero nadismaya ako sa nadatnan ko. Pambihira naman, oo. Kaya pala tayo dito tinapon. Dahil isang tambak ang linisan. Hayaan mo na. Mamili ka. Dito o doon sa taas. Kapiling mo yung linta. Sige, dito na lang. Dito kasi walang linta na sumisip-sip. Sabay pa kaming tumawa at nakalimutan namin ang tungkol sa nangyari. Sa unang araw ng pagluluto namin, marami ang natuwa dahil kakaiba daw ang lasa. Tuwang-tuwa naman si Jimmy dahil maganda ang puna ng mga tao. Ngunit pagkalipas ng isang oras, biglang nagkagulo sa loob ng tinutuyugan ng mga pasahero. Meron daw isang lalaki na biglang nagwala at kung ano-ano ang pinagsasasabi. Dahil walang ibang mahihinga ng tulong, kami ang umasikaso sa pasaherong lalaki. Takot na takot ang mga tao at walang makalapit dito. Nakakatakot naman siyang lapitan, tol. Humingi na kaya tayo ng tulong kay Kapitan. Baka adik yan, oh. Ang lakas ng tama eh. Nanginginig ang katawan niya. Baka may sakit. O di naman kaya, merong kinatatakutan. Akmang lalapit ako sa kanya. Bigla itong bumangon sa higaan at sinugod agad ako ng sakal sa leeg. Aray! Aray! Bitiwan mo ang leeg ko! Lumayo ka sa akin! Bitaw! Pilit ko siyang itinulak palayo sa akin. Dahil malakas ang pagkakatulak ko, napabalik siya sa kanyang higaan. Sinabi nitong may nakita siyang multo sa barko. Balot daw ng tela ang buong katawan at naaagnas daw ang muka. Idinagdag pa nito na patalon-talon daw ang multo kapag lumalapit sa kanya. Nagkatinginan kami ni Jimmy nang marinig namin yon. Ipinaliwanag pa ng lalaki na hindi na raw siya nakakatulog dahil may mga kaluskos daw siyang naririnig at tunog ng paa na lumulukso-lukso sa sahig. Kapag pumipikit daw ito, nakikita raw nitong malapit sa mukha niya ang mukha ng multong tinutukoy nito. Pambihira! Baliw yata ito eh! Tol, hindi ba't naikwento mo rin yung sinabi niya kanina? Oo nga, pero marami talagang nangyayari sa barkong ito na mahirap ipaliwanag. Sabay pa kaming napatingin sa matandang lalaki na nagsalita mula sa aming likuran. Ang lalaking yan, totoo ang sinasabi niya. Pero walang naniniwala, di ba? Dahil ang tao, naniniwala lang kapag nakita na ang nilalang na sinasabi nito. Anong ibig niyo pong sabihin, Tatang? Kung magtatanong ka sa akin ng ganyan, may pangontra ka bandala? Teka, sandali lang po.
bakit naman napunta sa pangontra ang usapan? May mas mahalaga po tayo dapat pagtuunan ng pansin dito. Itong taong ito, dapat ilayo siya sa karamihan dahil baka makasakit siya ng ibang pasahero eh. Hindi ang taong yan ang nakakatakot dito, kundi ang mga nilalang na sakay ng barkong ito. Imbis na mabawasan ang takot, ay mas lalong nadagdagan ang pangamba ng mga tao sa loob ng kabinang yon. Papunta pa lang tayo sa bansang Indonesia. Marami nang nangyayari. Ang tanong, makabalik pa kaya tayo ng buhay sa pinanggalingan natin? Tatang, huwag na po kayo magsalita ng kung ano-ano. Marami na po natatakot oh. Kung meron man kayong dapat nakatakutan, yun ay yung mga nilalang na naghihintay sa inyo rito. Hoy ikaw, matanda ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Lahat kami ay napatingin sa gawin ng bagong dating na si Chief Nestor. Nakarating pala sa kanya ang nangyayari dito sa ibaba. Hoy, kayong dalawa naman. Wala man lang kayong ginawa para pigilan ang matandang ito. Naniniwala kayo sa mga pinagsasabi niya? Hindi niyo ba alam na magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa mga pasahero? Rose, kami na naman ang nakita mo. Anong sabi mo? Talaga yatang matigas ang ulo mo Wala lamang malambot na ulo eh. May matigas ng pagmumuka. Ulo pa kaya? Mark, ano ba? Tol, umalis na tayo rito. Magsisimula ka na naman eh. Walang masamang mga tuwiran, tol. Basta alam mong nasa tama ka. Halos kasabay namin ang matanda sa paglabas ng kwarto ng mga pasaherong yon. Naiwan naman si Chief Nestor na humihingi ng pasensya sa mga pasahero. Kami namang tatlo ay lumabas muna at nagpahangin sa unahan ng barko. May dala ba kayong pangontra laban sa aswag? Wala po kaming dalang pangontra dahil hindi naman po totoo mga aswang. Mahirap talagang paniwalain ang mga taong sarado ang pag-iisip. Tatang, mawalang galang na po sa inyo ano. Huwag niyo na po kaming takutin. Sa ibang tao niyo na lang po sabihin ang mga ganyan-ganyan niyo. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Pero alam niyo bang nasa barko kayo na puno ng mga pasaherong aswang? Pasensya na kayo, tatang ha. Pero sa multo lang po kami naniniwala. Pero sa mga aswang, sa pelikula lang po yun. Tatang Elton nga pala ang pangalan ko. Kung ayaw ninyong maniwala, wala na akong magagawa. O heto, kunin mo. Teka, para saan po malit na boting to? Para sa mga aswang. May laman na lang siyan na magagamit mo balang araw. Sige, isisilid ko na lang po sa bulsa ko. Pero hindi ibig sabihin nun na pinaniniwalaan ko na po mga sinasabi nyo. Sige lang, bahala ka. Basta't itago mo yan. O sige na, aalis na ako. Hindi na nito hinintay na magsalita pa kami ni Jimmy. Mabilis na siyang umalis. Kami naman ni Jimmy ay bumalik na sa kusina para magluto. Habang nagluluto kami, muli naming napag-usapan ang tungkol sa sinabi ni Tatang Elton. Mark, sa palagay mo ba, totoo yung sinasabi ni Tatang Elton? Oo eh. Para bang nagsasabi siya ng totoo. Tsaka, iba rin talaga ang nararamdaman ko sa barkong to. Ako na unang dumating sa'yo rito. May napapansin ako pero binabaliwala ko lang. Minsan may naririnig akong usap-usapan ng mga matatandang seaman. Ang sabi, marami raw talagang nawalan tao sa barkong ito. Bigla ko tuloy naalala ang pelikulang napanood ko. Yung eksena kasi ganito rin eh. Inatake ng mga halimaw ang lahat ng sakay ng barko. Ay nako, ewan ko ha. Nakakapraning kapag may ganitong kwento. Ewan ko, naguguluhan na rin ako. Kalimutan na nga lang natin yun. Natatakot lang ako eh. Oo na, sige na. Ay teka, patikim na nga lang ako ng niluto mong minudo.
Makakalimutan mo ang pangalan mo kapag natikman mo to. Ako yata ang top 1 sa pagalingan ng pagluto ng menudo. Totoo naman ang sinabi ko. Madalas akong manalo noon sa pagalingan ng tamang recipe sa pagluluto ng menudo. Marami pa akong alam na kakaibang putahe. Pero ang pinakaangat sa lahat ay ang paborito kong ulam na adobo. Bata pa lang ako noon ay tinuruan na ako ni Lola na magluto ng mga kakaibang ulam. May sangkap kasi yun na kayang magpagaling ng sakit ng tao. Alam ko rin na ang lulutuin ko sa bawat season. Kung minsan kasi ang masarap na ulam ay depende sa panahon. Kailangan alam mo rin na ang bagay sa klima, pati na ang antas ng panlasa ng mga tao. Uy, kanina pa ako nagsasalita dito. Ang lalim naman ng iniisip mo. Ha? Ano ba yun? Pambira. Ready to serve na to. May naghihintay na nga sa labas na magdadala ng mga niluto natin pagkain. Pasensya ka na. May naalala lang kasi ako eh. Sus, ang sabihin mo, naalala mo na naman ang sinabi ni Tatang Elton. Kalimutan mo na yun. Matatakot ka lang eh. Naging maayos naman ang takbo ng trabaho ko sa barkong yun. Kahit paano ay nawala ang pag-aalala ko dahil wala na akong iniiwasang tao. Kinabukasan ay nagulat kami dahil sa malakas na sirena ng barko. Hudyat yun ng pansamantalang pagdaong nito sa pier para magpasakay ng pasahero. Wala pa kami sa totoo naming destinasyon. Kaya naman, lumabas muna ako para panoorin ang mga taong umaakyat at bumababa sa barko. Merong kasing pasahero na doon talaga ang ruta, ngunit mas marami naman ang pumapalit. Maya-maya pa ay nakita ko sina Ma'am Irene at Chief Nestor na tila ba may pinagtatalunan ang mga ito. Ilang metro ang layo nila sa akin kaya hindi nila ako napapansin. Nagulat na lang ako nang biglang may nagtakip ng palad sa bibig ko at hinila niya ako sa loob ng isang bakanting kabin. Tatang Elton, bakit niyo po ako dinala rito? Hindi ka dapat nakikinig sa usapan nila. May nararamdaman akong malakas na enerhiya sa barkong ito na kanina pang nakatingin sa'yo. Ano pong ibig niyo sabihin? Masamang nilalang ang nararamdaman kong nagbabantay sa'yo. Ano po? Bakit naman po ako babantayan? Dahil nararamdaman nilang kakaiba ka. Hindi ko lang matiyak kung ano. Basta't mag-iingat ka. Lalo na sa mga ikinikilos mo. Aba, ang lakas naman po yata ng pakiramdam niyo, Tatang. Dahil isa kong manlalakbay. Oh, ano pong ibig niyo sabihin sa manlalakbay? Kami ang nakakakita sa hinaharap sa pamamagitan ng panaginip at pangitain. Ngunit hindi namin maaaring baguhin ang nakatakdang mangyari sa kapalaran ng tao. Pero pwede kaming magbigay ng isang babala. Para din kaming babailana. Parang ang hirap naman po yatang paniwalaan na may ganyan kayong kakayahan, Tatang. Naiintindihan ko kung bakit di ka naniniwala. Basta, ingatan mo ang botelyang nasa bulsa mo. Balang araw, magluluto ka ng kakaibang putahe na malaki ang may tutulong sa buhay ng mga tao rito. Para iligtas ang buhay nila. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit sigurado akong ikaw nga ang nasa pangitain ko. Hindi ko po alam kung dapat ko bang paniwalaan ang mga sinasabi niyo, Tatang. Pero kaya niyo bang patunayan na may ganun nga kayong kakayahan? Oo naman. Dahil sa pangitain ko, may nadala kang isang mahalagang bagay na hindi mo kailanman pinaniniwalaan. Kaya may naglagay sa bag mo nang hindi mo namamalayan. Ano po? Malalaman mo rin kung ano ang tinutukoy ko. Maniwala ka sa akin, iyo. Magmula nang magkausap kami ni Tatang Elton, hindi na ako kailanman naging komportable. Iniisip ko
kung ano ang bagay na tinutukoy niya. Hanggang sa pagtulog ko, yung pa rin ang laman ng isip ko. Napansin naman yun ni Jimmy. Kanina ko pa napapansin na para bang hindi ka mapakali sa higaan mo. Ano bang iniisip mo? Yung sinabi ni Tatang Elton sa akin kanina. Oh, nagkita pala kayo. Ibinalita ba niya sa'yo? Napatay na yung lalaking tinulungan natin kahapon? Ay nako, pabira. Naunahan ako na matandang yun ah. Teka, ano sabi mo? Bakit? Hindi ba yun ang sinabi sa'yo ni Tatang Elton? Hindi, Tol. Iba ang pinag-usapan namin. Ama ba narinig ko? Patay na yung taong tinulungan natin? Oo, Tol. Ang sabi, tumalon daw sa dagat. Nagpakamatay. Ang problema, hindi nila ma-rescue dahil malalaki raw ang pating dito at malabong mailigtas pa ang lalaki. Sigurado ka ba? Oo, Tol. Tsinelas na nga lang ang naiwan eh. Kaya nga, nag-aaway sina Madam Irene at si Chief Nestor kanina. Dahil naroon sila nang mangyari yun. Naging pabaya raw si Chief. Hindi talaga ako makapaniwala sa ikinuwento sa akin ni Jimmy. Yun siguro ang pinagtatalunan nila kanina. Parang gusto ko na talagang paniwalaan ang mga sinabi ng matanda. Hindi na ako nagtanong pa sa kaibigan ko at nawala na ang antok namin. Kaya naman, nagluto na lang kami ng pagkain. Hanggang sa maglayag na ulit ang barko patungo sa destinasyon namin. Isang araw na lang naman ang hihintayin ko at dadaong na ang barko sa Indonesia. Pero dahil sa mga naririnig kong nangyayari sa loob ng sasakyang pandagat, hindi na ako nagkaroon ng maayos na tulog. Lalo pa at may pagkakataong pakiramdam ko ay merong mga matang nakatingin sa akin. Para bang gusto ko na talagang maniwala sa matanda. Pati na sa sinabi nito na isa siyang manlalakbay o babaylan na nakakakita ng nakaraan at hinaharap. Tama lang siguro na meron akong ideyang ganun para kahit papano maging handa ako sa maaaring mangyari. Jimmy, meron ka bang ideya kung taga saan si Tatang Elton? Sabi niya sa akin, taga Santa Ines daw siya. Santa Ines? Teka, bakit ganyan ang reaksyon mo? Taga roon kasi ako eh. Talaga? Pareho kayong taga Santa Ines? Tol, huwag kang magagalit sa sasabihin ko ah. Pero ang balita ko kasi, sa mga taga Santa Ines, tirahan daw yun ng mga aswang at mababangis na ang tingero. Hindi kaya may kakaiba kay Tatang Elton? Walang katotohanan yun, Tol. Tsaka, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang? Ano ka ba? Sinabi ko lang yun para hindi humaba ang usapan. Naniniwala ako sa aswang, Tol. Pero hindi pa ako nakakakita nun ha. Kaya wala akong panahon na pag-usapan ng tungkol sa kanila. Bakit ikaw ba? Naniniwala ka na ba sa aswang? Parang oo eh. Pero para ding hindi. Basta ang gulo. Mas maniniwala siguro ako kung makakakita talaga ako ng aswang sa aktwal. Sus! Kahit saan may aswang na kwento, Tol. Pero seryoso. Maraming aswang ba talaga sa lugar nyo? Aba, malay ko. Dito ko na nga lang nalaman ng tungkol sa kanila eh. Pero wala naman siguro masama kung maniniwala tayo, di ba? Basta ako kay Pokong, natatakot pa rin ako. Lumipas ang ilang sandali. Natapos kami sa pagluluto. Muli kaming bumalik sa kabina para magpahinga at matulog. Nang bandang hating gabi, nagising ako sa malalakas na katok mula sa labas ng pintuan ng aming kabin. Kaya naman, bumangon ako noon at binuksan ito. Napakunot ang noo ko dahil wala naman akong nakitang tao sa labas. Kaya, isinara ko na lang ulit ang pinto. Nang hakbang na akong pabalik sa higaan, muling naulit ang pagkatok. Anak ng putya, ang lakas ng trip nito ha. Kung sino ka man nanluloko sa akin, humanda ka talaga. Mabilis kong binuksan ang pinto para sana huliin kung sino ang tao na nasa labas.
Lintik na yan. Wala namang tao rito eh. Madali kong makikita kung may tao dahil diretso tong hallway na to. Tas walang ibang pagtataguan. Hindi pa nga ako nasiyahan. Lumabas pa ako ng kwarto namin. Nang wala talaga akong makita, pumasok na ulit ako sa loob. Pero sa pagkakataong yon, may malamig na bagay na gumapang sa buong katawan ko at nagsipagtayuan ang mga balahibo ko. Hindi ko pinansin yon at isinara ko na lang ang pinto. Pero biglang nanigas ang binti ko. Nakita ko kasi ang isang maputing bagay na nakatayo malapit sa higaan ni Jimmy. Tulog na ang kaibigan ko, kaya hindi nito napapansin ang nilalang na nakatayo roon. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Kahit malakas ang boses ko, hindi nagigising ang kaibigan ko. Ganun naman talaga kapag may multo. Mahihimbing talaga ang kasama ng pagpapakitaan nito. Sa pagkakataong yon, tumutugma ang itsura nito sa nilalang na ikinuwento sa akin ni Jimmy, pati ng lalaking nasa kabilang kabin at napabalitang namatay na. Lalo na nang lumapit ito sa akin sa pamamagitan ng pagtalon-talon. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Iwinasiwas ko ang kamay ko. Takot na takot ako nang makita ko ang mukha niya. Nakabalot ang mukha nito sa kulay puting tela, ngunit marumi na at may bahid pa ng lupa. Naaagnas ang mukha at mabaho ang singaw ng katawan nito. Talagang nakakakilabot ang kanyang itsura. Tangkang lalapit siya sa akin nang bigla kong naalala ang boteng nasa bulsa ko. Dali-dali kong dinukot yon at itinutok ko yon sa kanya. Nagkikikisay ito at naglaho sa paningin ko. Dahil naman sa ingay ko, napabalikwas ng bangon si Jimmy at nakita niya akong namumutla ang muka habang nakasandal sa pinto. Tol, ano ba nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Jimmy! Jimmy, nandito siya, Tol! Nandito si Pokong! Ang bira! Akala ko ba di ka naniniwala kay Pokong? Noon yun, pare. Pero ngayon, nakita ko talaga. Tama ka. Nakakakilabot pala ang itsura niya. Kung ganun, nasaan siya? Sa pagkakataong yon, ay lumapit na sa akin si Jimmy. Habang naglalakas-lakasan ng loob na hinahanap ang nilalang na nakita ko. Kung talagang nakita mo si Pokong, ibig sabihin, totoo nga sila sa kabilang lalaki. Oo, Tol. Totoong sinasabi niya. Totoong may nagpapakitang Pokong dito. Nakakatakot ng itsura niya, Tol. Pero paano pa tayo magtatanong sa lalaking yun? Kung nagpakamatay na siya? Habang takot na takot ako, naulit na naman ang katok mula sa labas ng kabina namin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jimmy. Saka ko lang naalala ang botelya sa kamay ko at isinilid ko yun sa bulsa ko. Ang kaibigan ko na ang nagbukas ng pintuan at nagulat kami dahil sina Madam Irene at Chief Nestor ang nasa labas ng silid namin. Anong kaguluhan ito? Ano yung narinig ko? Wala po, ma'am. Si Mark po kasi nanaginip. Ginising ko lang po. Sa susunod, wag na wag kayong magbabanggit ng tungkol kay Pokong, ha? Nagdudulot kayo ng kaguluhan dito sa barko eh. Kapag naulit ito, tatanggalin namin kayo sa trabaho. Nagkakaintindihan ba tayo? Sus, sip-sip talaga. Ano sabi mo? Sabi ko po, sige po, hindi na po mauulit. O siya, sige na. Magpahinga na kayo. Siya nga pala. Mamaya lang ay maglibot ka na. Bantayan mo ang mga pasahero dito, Mark. Ayoko nang maulit na may magpapakamatay na pasahero dito. Sige po, madam. Sumang-ayon ako, pero nagngingit-ngit ang kalooban ko. Talaga bang tungkulin na ng kusinero ang magbantay, pati na sa mga pasahero nila? Palagay ko nga, ako na lang ang nakikita nila.
Sa akin sila nakabantay at napapansin na rin yun ni Jimmy. Huwag mo na lang silang pansinin. Sige, matulog na tayo. Kanina pa ako inaantok eh. Parang ang hirap yata nito makatulog. Para bang nakikita ko pa rin ang mukha ni Pokong eh. Kailangan mo matulog. Baka naman mas malala pa ang mangyari sa'yo kaysa sa lalaking nagpakamatay. Bakit? Sigurado ka ba na nagpakamatay siya? Paano kung pinatay talaga siya? Para hindi kumalat ang tungkol kay Pokong. Alam mo, kinakabahan na ako sa barkong to eh. Para bang nakakapagduda na. Ayan ka na naman eh. Matulog na tayo. Tara na. Hinila niya ako papunta sa higaan namin. Kaya wala na akong nagawa, kundi ang sumunod na lamang sa kanya. Pagkalipas ng kalahating oras, nagkagulo naman sa labas. Sigaw yun ng mga tao na humihingi ng saklolo. Umangat ang ulo ko noon para tignan ang paligid at pakiramdaman ang nangyayari sa labas. Kasunod nun, ang sigaw na may aswang daw sa labas at hulihin ito. Maging si Jimmy ay napabalikwas na rin ng bangon at dismayadong napatingin sa akin. Oh, ano naman yun? Ay naku, ano na naman ba ang ingay na yun? Sarap-sarap ng tulog ko eh. Napigilan kami ni Jimmy nang maulit ang sigaw ng mga tao sa labas. Ang sabi, may aswang daw sa loob ng barko. Ano daw? Aswang? Halika, tignan nga natin kung ano nangyayari. Ayoko, baka nga may aswang eh. Jimmy, pagkakataon na natin to para malaman natin kung totoo nga talagang may aswang. Tara na! Walang nagawa si Jimmy nang hilahin ko siya papunta sa pinagmumulan ng ingay. Pero sa pintuan pa lang, naramdaman ko na kagad ang pagkulo ng likido sa loob ng bulsa ko. Dinukot ko yun at sinipat ko ang bote. Ang lakas ng kulunan lang sa loob ng botelya. Ano kayang ibig sabihin nito? Hindi ko rin alam, Mark. Hindi ba't si Tatang Elton na nagbigay niyan sa'yo? Saka yan tanungin mo. Sobrang lakas ng kulo oh. Parang napaka-imposible niyan. Tsaka ang init din. Nung una, ay hindi ko alam kung bakit kumukulo ang langis sa bote. Hindi naman kasi ako interesado noon sa mga ganong bagay. Kaya naman, muli kong ibinalik ang bote sa bulsa ko at nilapitan na namin ang mga pasaherong nagkakagulo. Nagulat kami dahil nandun din si Tatang Elton habang pinanunood ang mga nangyayari sa harap nito. Tatang Elton, ano po nangyayari? Magaganap na ang lihim ng barkong ito. Ano po ba ang pinagsasasabi niyo, Tatang? Ang tunay nating destinasyon ay kamatayan tungo sa tiyan ng mga halimaw. Isang nilalang na uubos sa lahat ng mga pasahero dito. Mapapalaban kayo rito. Lahat ng tapang nyo, ilabas nyo na! Teka Tatang, diretsahin nyo na nga po kami. Aswang ang ibang pasahero dito, Mark. At naglalayag ang barkong ito, hindi para dalhin tayo sa pupuntahan natin, kundi dadalhin tayo papunta sa kamatayan. Sa wakas, natsempuan ko rin ang barkong ito. Teka Tatang, bakit parang masaya pa po yata kayo? Dahil mabibigyan ko na ng ustisya ang nangyari sa anak ko, na dati rin kusinero dito. Hindi ba kumukulo ang langis na ibinigay ko sa'yo? Tama kayo Tatang, kumukulo nga po. Ang lakas nga eh. Ibig sabihin nun, may aswang. Tila ba tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang bagay na yon. Pati ang pagsabi ni Tatang Elton tungkol sa anak nito na dati rin daw kusinero sa barkong kinaroroonan namin. Nagiging malinaw na sa akin ang mga nangyayari sa paligid ko. Ito, Mark. Sa'yo na tong karet. Para sa'yo naman ang punyal na to, Jimmy. Teka, bakit niyo po kami binibigyan ng ganitong sandata? Para iligtas ang buhay ng mga tao rito. Hanapin mo ang pabaon ng nanay mo sa'yo. Nasa bag mo yun.
Hindi kasi malinaw ang pangitain ko sa panaginip ko. Ngunit nakita ko ang bagay na yon sa loob ng bag mo. Pero bago yon, pagmasdan niyo muna ang taong nagwawala. Isang karit nga ang ibinigay sa akin at kasing talas yun ng blade. Konting lapat lang ng daliri ko sa talim nun. Nahiwa kagad ako ng konti. Mag-iingat ka sa talim na yan. Kakaiba ang tamis niyan. Kaya masasabi kong ang sandatang yan ang magliligtas sa buhay ng mga tao dito. Tinanggap ko yun sa kabila ng duda ko. Wala naman sigurong masama kung maniniwala ako sa kanya. Dahil nangyayari na nga ang mga sinabi niya sa akin. Pero ang higit kong pinag-iisipan, yung bagay na pabaon sa akin ni nanay. Kapag nagkatotoo yun, makukuha na talaga ng matandang ito ang tiwala ko. Natigil kami sa pag-uusap nang mas lalong nagkagulo ang mga tao. Nag-oobserba lang kami noon at hindi pa kami seryosong tumulong dahil nakikiramdam pa kami sa kilos ng lalaki. Sandali, tol. Kilala kong lalaking nagwawala. Bakit kaya tinatawag siyang aswang? Dahil aswang na talaga siya. Hindi. Hindi po siya aswang. Kilala ko yan eh. Kasama ko yan dati sa trabaho eh. Siya naghatid ng mga pagkain sa VIP clients. Kakausapin ko po siya. Teka sandali. Huwag kang lumapit sa kanya. Wala nang nagawa ang matanda nang tumakbo ng mabilis si Jimmy para tulungan ang kakilala nito. Nawala siyang saglit sa paningin ko pero nagulat din kami nang bumalik ito at may dugo na ang kutsilyo niya. Vincent Mark! Ang apti! O tol, bakit may dugong leg mo? Nasugatan ako sa pagpigil ko kay Ador. Hindi niya na ako nakikilala. Para bang nawawala siya sa kanyang sarili. Kaya siguro siya tinatawag na aswang dahil nagkaroon siya ng pangil. Nayanggaw siya. Totoong aswang na siya, Jimmy. Pero nagsisimula pa lang. Maaaring hinawaan siya sa pagkain o inumin. Walang kasiguraduhan, ngunit isa lang ang natitiyak ko. Wala silang ititirang buhay sa atin. Dahil ang ibang pasahero ang gagamitin nila para limasin ang lahat ng mga tao rito. Diyos ko, totoo po ba ang sinasabi niyo, Tatang Elton? Oo, Jimmy. At nasa panganib tayong lahat. Maaaring natuklasan ni Ador ang kalakaran sa barkong ito. Kaya siya ang ginamit na pain para sa kanya ibintang ang magiging kaguluhan sa barkong ito. Ano pong gagawin natin, Tatang? Kailangan mapigilan siya. Paano po? Sasabihin ko sa iyo pagkatapos ito. Kailangan wala siyang maagat na tao dahil kung hindi, mahahawa rin ng ibang mga pasahero. Ako po, nasugatan ako dahil sa pinigilan ko siya. Kung kagat yan, mahahawa ka dahil sa laway. Pero kung kalmot lang, walang epekto yan. Pero iba pa rin ang sakit ng sugat dahil sa kuko ng taong niyanggaw ng aswang. Napansin ko rin po kay Ador, Tatang Elton. Humahaba po ang mga kuko niya. Ano sabi mo, Jimmy? Tol, natatakot na ako. Alam mo bang, basta, pumangit talaga si Ador. Diyos ko naman. Sino kaya ang mangyayanggaw sa kanya rito? Narito lang ang mangyayanggaw. At siya talaga ang may pakananan lahat ng ito. Mahusay siyang magtago dahil hindi siya nararamdaman ng agimat ko, maging ng langis. Diyos ko, ano ba yan? Ngayon lang ako nakaranas ng ganito ah. At ito lang din ang kauna-una ang pagkakataon na nakakita ako ng totoong aswang. Nasa siya, Jimmy? Naroon, iginapos ng mga gwardya. Talagang napakalakas niya. Kaya pinagtutulungan siya hawakan. Hindi na siya nagsasalita eh. Angil na siya ng angil. Pag nagutom ang nilalang na yun, magbabago ang kanyang anyo, panigurado yun. Tulungan niyo po kaibigan ko, Tatang Elton. Nagulat kami sa biglang paglakas ng angin mula sa pinagkakaguluhan ng mga tao. Tatang Elton, natanggal niya ang gapos at ngayon,
pigil na lamang siya ng mga tao. Naku po, nagwawala na siya. Hindi na kayo. Tulungan niyo ako. Lapitan na natin sila. Nang tuluyang kaming makalapit sa mga tao, sumigaw si Tatang Elton. Huwag niyo siyang bibitiwan. Kahit na anong mangyari. Huwag niyong hahayaang makagat niya ang sino man sa inyo. Itali niyo ulit siya. Ilayo niyo siya sa mga babae. Mga kasama, lumipat ang iba sa inyo. Lumayo kayo sa aswang. Isinilid ko muna sa kaluban ang karit na ibinigay sa akin ni Tatang Elton. Ganon din ang punyal sa kamay ni Jimmy. At tumulong na rin kami sa pagpigil sa lalaking nagwawala. Mapula na ang mga mata nito at mas lalong lumakas ang kulo ng langis sa boteng nasa loob ng bulsa ko. Hawakan niyo siyang maigi. Huwag niyong bibitiwan. Mabigay lahat. Tabi! Paranin niyo kami. Dahil masyado siyang malakas. Baka makabitaw kami. Nagkagulo nga ang mga tao. Lahat sila hindi malaman ang gagawin. Kami naman ay nagtulong-tulong para maigapos ulit ang lalaki sa higaan nito. Dahil malakas siya at kaya niyang putulin ang lubid. Kadena na ang ginamit namin sa kanya. Grabe, tol. Sobrang nagkukulubot ang mukha ni Ador. Hindi ko na halos siya makilala, tol. Habang kinakadena si Ador, mas humaba ang mga pangil niya. Bumuhaghag din ang mga buhok nito at ang mga kuko niya humaba pa ng isang dangkal. Diyos ko, sino ba may gawa nito sa kanya? Ang saklap naman na nangyari sa kanya. Nang maigapos na ang lalaki, lumapit naman sa amin si Tatang Elton. Pabayaan niyo na siya. Huwag niyo siyang lalapitan. Kahit na anong mangyari. Dalawang lalaki ang naiwang nagpipigil kay Ador, pero hirap pa rin sila. Nakagapos na ito, pero pilit pa rin nagwawala. Nilapitan ito ng matanda at meron itong likidong ipinainom dito. Nagwala ito nung una, ngunit tumigil din at nakatulog ito. Dahil naman sa kaguluhan, bumisita ulit sa amin si Chief Nestor. Ano na naman bang kaguluhan ito? Nang marinig ni Tatang Elton ang boses ni Chief Nestor, agad itong umalis nang hindi nagpapaalam sa amin. Kami naman ni Jimmy, sumunod na rin kami sa matanda. Hindi namin pinansin ang sinabi ni Chief Nestor. Tinawag niya kami, pero tuloy lang kami sa paglalakad, papalayo sa lugar na yon. Nang mga sandaling yon, para bang ang bagal ng oras, sobrang dami na ng mga nangyari. Sa kabina namin, doon na namin nadatnan si Tatang Elton. Siguro naman, naniniwala na kayo. Opo, naniniwala na po kami. Nanghihina kaming napaupo sa gilid ng higaan at tumingin kami sa matanda. Ano pong gagawin natin, Tatang Elton? Siya nga naman po. Paano namin mapipigilan ang pagdami ng mga aswang? Mark, ganito ang gawin mo. Magluto ka ng adobong karne. Ipatak mo ang langis sa pagkain yon. Maaakit ang mga tao na tumikim nun. At lahat ng makakakain nun ay hindi makakain ng mga aswang. Dahil may pangontra ang bawat likidong papasok sa kanilang katawan. Paano ko naman po gagawin yun? Pili lamang po ang ulam na pinapaluto sa akin ni Chief Nestor. Diskartehan mo kung paano mo yun gagawin. Ang tungkol naman sa bagay na nasa bag mo, simulan mo nang hanapin habang nandito pa ako at ipapaliwanag ko sa iyo kung ano yun. Saka ko lang naalala ang tungkol sa pabaon daw ni nanay para sa akin. Natanggal ko na ang lahat ng mga damit ko sa loob ng bag ko, pero hindi ko pa rin mahanap ang bagay na sinasabi ni Tatang Elton. Maya-maya pa, may nasagi ang kamay ko sa bahagi ng bulsa ng pantalon ko. Napakunot ang noo ko at dinukot ang bagay na yon sa loob ng bulsa ko. Tumambad sa paningin ko ang binabalutan ng kulay pulang tela. Teka, ano to? Isang kwintas na mayroong tali na kulay itim
Ano to? Yan ang medalyong atardar. Nakita ko na ang bagay na yan sa panaginip ko. Ngunit hindi masyadong linaw. Bakit po may ganito ang nanay ko? Paano nakarating to dito? Maaaring nakuha niya lang yan kung kanino at naniniwala siyang kaya nitong protektahan ka. Teka, sandali lang po. Ano po bang kapangyarihang meron ng medalyong atardar? Proteksyon laban sa lahat. Hindi ka basta-basta tatablan ng mga patalim. Magkakaroon ka ng lakat na katawan na katumbas ng mga aswang. At lahat ng mga sandatang gagamitin ni Mark, magkakaroon ng kapangyarihan laban sa mga aswang. Tatang, ano naman po ang kahinaan nito? Kalmot ng aswang. Ang kagat, kaya nitong pagalingin. Pero ang kalmot ng aswang, hindi. Nakapagtataka naman po yata. Di ba dapat malakas ang kagat kaysa sa kalmot ng aswang? Sa ordinaryong tao, oo. Pero sa mga taong nagtataglay ng medalyon o agimat, kapahamakan ang dulot ng kalmot ng mga aswang. Naiintindihan ko na po kung anong ibig niyo sabihin. Pagkatapos na ipaliwanag ni Tatang Elton ang mga gagawin namin, isinuot ko ang medalyong atardar sa leeg ko. Nagkasundo rin kami na kailangan kong magluto ng adobong karne para sa mga pasahero. Damihan ko raw ng bawang upang mas matindi ang epekto. Bukas na ang daong ng barko sa Indonesia. Kaya natitiyak ko na ngayong gabi magaganap ang nakakatakot na pagpatay sa mga tao. Kaya naman, inihanda ko na rin pati ang sandata ko. Si Jimmy naman pumuslit sa kusina ni Chief Nestor para kumuha ng ilang sangkap na gagamitin namin sa pagluluto. Maya-maya pa, pumasok na ito sa loob ng kabina namin at tagumpay itong nakakuha ng mga sangkap pati na ng karne ng baboy. Pero merong napahalo, isang uri ng karne na tuluyang nagdulot ng takot sa aming tatlo. Ano to? Hindi ko nga rin alam tol eh. Makinis ang balat ng isang karning to. At may tattoo pa. Lintik na yan. Karne yan ng tao. Saan mo yan nakuha, Jimmy? Nakuha ko po to sa kusina ni Chief Nestor. Nakalagay po para sa mga VIP clients. Nagkatinginan kaming tatlo. Mukhang iisa lang ang tumatakbo sa isip namin. Kung ganon, alam na natin kung saan nagbumula ang pangyayanggaw sa ibang mga pasahero. Sino po kaya ang may-ari ng tattoo na to? Sigurado kung ang tattoo na to ay pag-aari ng lalaking unang napabalitang nagpakamatay. Kinabahan kami. Dahil sa tingin namin, totoo nga ang sinabi ni Tatang Elton. Ang natuklasan namin ay madilim na lihim ng barko. Kung pagtatagpi-tagpiin po ang lahat ng mga nangyayari, ang niluluto po ni Chief Nestor ay karne ng tao para sa mga VIP clients. Nangangahulog ang mga aswang po ang nasa loob ng kwartong yun. Para di halata, hahaluan niya ng karne ng baboy na isasabay niya sa lutong ulam para sa mga VIP client. Kaya pala, nang maipagpalit ko ang pagkain na yun, kulang na lang ay patayin ako dahil sa galit. Alam ko tungkol doon. Hindi ba't may isang babae ang nakakain nun? At ang sabi may allergy daw. Opo, si Madam Irene po yun. Kung ganon, siya ang susi. Diyos ko, baka magkasabwat pa ang dalawa. Ganon na nga. Kaya siguro kahit profesional ang aakyat na magluluto sa barkong ito, hindi napapalitan si Nestor. Ganon din ang nangyari sa anak ko si Romana. Half Pinoy at half Indonesian ang anak ko. Kaya sanay siya sa barkong ito. Ngunit may tumawag sa amin na isang crew. Ang sabi, nagpakamatay daw ang anak ko. Nagbigti. Pero wala siyang inuwing bangkay ng anak ko. Sa halip, may nagbigay ng malaking halaga sa isawa ko.
dahilan para atakihin siya sa puso at naging dahilan ng kamatayan niya. Parang nabasag ang puso ko nang malaman ko ang kwento ni Tatang Elton. Naghahanap lang siya ng katarungan para sa nangyari sa kanyang anak. Wala akong ibang gusto, kundi ang mabigyan ng maayos na libing ang anak ko. Sunod sa tradisyon ng Indonesia, kahit katawan na lang ang makita ko, sapat na yon. Tutulungan ko po kayo. Kung matagal nang naglalayag ang barkong to, natitiyak kong marami na po silang nabiktima at binabayaran lang nila ang pamilya para hindi magreklamo. Walang katapat na halaga ang buhay ng tao. Kaya kapag buhay ang kinuha, dapat buhay rin ang kabayaran. Ano na po ang gagawin natin sa mga karning to? Kagaya ng plano natin, tuloy ang pagluluto mo. Kung may allergy kuno sila sa bawang, bibigyan natin sila ng bawang sa pagkain nila. Ako na po ang bahalang maglagay ng bawang sa mga pagkain lulutuin ni Chief Nestor para sa mga VIP client. Ako naman po magluluto ng adobo para sa mga pasahero. Mag-iingat kayong dalawa. Ako naman ang bahala sa mga aswang na nayanggaw. Maayos ang naging plano namin at handa na para sa mga pangontra. Kabado kaming dalawa ni Jimmy, ngunit para yon sa lahat ng mga pasahero namin. Habang nagluluto ako, kinilabutan ako. May gumapang na malamig mula sa likod ko, papunta sa batok ko. Madilim ang labas ng kusina na kinaroroonan ko. Maya-maya pa ay may naramdaman akong nilalang na nakasilip sa akin mula sa bintana. Ganun na lamang ang paninigas ng binti ko nang makita ko uli si Pokong. Lumulundag-lundag ito habang lumilibot sa kinaroroonan ng kusina ko. Nagkukurap-kurap din ang mga ilaw. Huwag! Tumigil ka! Tigilan mo na ako! Nakakilabot ang tunog ng pamo sa sahig! Tama na! Huwag ka lalapit! Tumigil ito sa pagtalon-talon at akmang papasok sa loob ng kusina nang biglang gumalaw ang barko na parabang humilig ito pakaliwa. Sa muling pagtingin ko sa kinaroroonan ni Pokong, wala na ito. Inilinga ko ang paningin ko sa paligid habang mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa takot. Diyos ko! Pangatlong beses ko na siyang nakikita. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Nang masigurado kong wala na ang nilalang na yon, ay ipinagpatuloy ko ang pagluluto ng adobo. Binuhusan ko yon ng langis na ibinigay sa akin ni Tatang Elton. Nang maluto ko na ang mga yon at handa nang ilabas para ipamahagi sa mga pasahero, nagulat ako dahil nasa labas ng kusina ko si Chief Nestor. Ano mga yan, ha? Para po sa mga pasahero natin. Natakot po kasi ang iba dahil sa kaguluhan kanina at hindi nakakain. Kaya naman nag-request po sila na ipagluto ko sila ng pagkain. Bakit kumikilos ka nang hindi pinapaalam sa akin? Pasensya na po kayo, Chief. Konti lang naman po to eh. Kahit na ako ang punong tagapagluto rito. Bakit nakikialam ka sa patakaran ko? Kung ipakain ko kaya sa iyo ang lahat ng yan? Huwag naman po, Chief. Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Teka. Bakit parang kakaiba ang amoy ng niluto mo? Parang maraming bawang, ha? Bakit po, Chief? Wala naman pong allergy sa bawang ang mga pasahero sa ibaba. Alam ko. Nagtataka lang ako sa mga kinikilos mo. Para bang may mali? Wala pong mali sa kilos ko, Chief. Natatakot lang po ko sa inyo. Dahil ayoko pong magalit kayo, Chief. Baka po kasi tanggalin niyo ako sa trabaho eh. Mabuti naman at alam mo. Dapat lang na matakot ka sa akin. Sige na nga. Ihatid mo na yan sa kanila. Ayos. Gumana ang plano ko. Ano ka mo? May sinasabi ka? Wala po. Sabi ko maraming salamat. O sige na. Ilayo mo na sa akin yan.
Naging mabilis ang pagtulak ko sa lamesang may gulong para ihatid ang mga pagkain. Pagdating ko sa kinaroroonan ng mga tao, nakita ko na naghihintay na sa akin sina Jimmy at Tatang Elton. Tinulungan nila ako para maipamahagi ng maayos ang mga pagkain. Sa una, nagtataka ang mga pasahero, ngunit nang matikman nila ang luto ko, sumaya sila at nagpasalamat. Yun nga lang, naamoy yun ni Ador na nakatali sa higaan. Nagwala ito. Mabuti na lang at tapos nang kumain ang mga tao. Maya-maya pa, nakita kong lumapit si Tatang Elton kay Ador. Jimmy, Mark, tulungan niyo ako rito. Kailangan may pakain natin sa kanya ang adobo. Bilisan niyo! Agad naming nilapitan ang higaan ni Ador para hawakan ito. Kaya naman, bigla kong naramdaman ang pag-iinit ng medalyon ko. Ang mga tao naman, pinanood nila kami at nagtataka sa ginagawa ng matanda. Pilit namang ibinuka ni Jimmy ang bibig ni Ador habang nag-iingat ito na hindi siya masugatan ng mga pangil nito. Sapilitan siyang pinakain ng karning baboy. Habang nakikita ko ang puwersang ginagamit ng matanda para makakain ito, pakiramdam ko kapag ako ang ginanon, mapuputol talaga ang ugat ko sa leeg. Kainin mo, Ador! Kainin mo! Kailangan mong kainin yan para ikay gumaling! Huwag ka na kasing lumaban, Pador. Pilitin mong kainin ang pagkain na to para mawala na ang yanggaw sa katawan mo. Para sa'yo rin yan. Sige na, kainin mo na. Jimmy, bigayin mo ang bibig niya at mas lakihan mo pa ang pagkakabukas ng bibig niya. Kahit konti dapat makakain siya nito. Nang tuluyang makakain ng adobong karne, si Ador, nagwala siya at nagsisisigaw. Kitang-kita namin ang pag-usok ng katawan niya. Ilang sandali pa, naglaho ang bakas ng pagkaaswang niya. Sige na, pabayaan niyo na siya. Nawala na ang pagkaaswang niya. Mamaya lang, magsusuka na siya at ilalabas niya ang lahat ng kinain, pati na ang pagkain ginamit para iyang gawin siya. Yun nga ang nangyari. Nagsuka siya. At nakita naming karne ng tao ang lumabas mula sa bibig niya. Pasintabi po sa lahat ng kumakain ngayon kung sakaling nasabi ko ito. Talagang nakakadiri po ang itsura nun. Pati ang amoy ay talagang nakakasuka rin. Hindi na nga napigilan ng ibang mga pasahero ang pagbaligtad ng kanilang sikmura. Mabuti naman yun dahil ibig sabihin nun, malaki ang posibilidad na ligtas na sila at mapipigilan ang pagkalat ng hawa ng aswang sa katawan nila. Ipinaliwanag ni Tatang Elton sa mga pasahero ang nangyayari. Marami ang natakot pero naging daan yun upang maging handa sila. Pagkatapos na tumigil sa pagsusuka si Ador, nawalan ito ng malay. Saka ito binuhat ng mga crew papunta sa higaan nito. Maya-maya pa, nagkagulo na naman sa labas ng barko. May patay raw at may nilalang na umatake rito. Tinignan namin yon at nakita namin ang nangyari sa katawan ng biktima. Ayon sa crew na nakakita rito, tinutugis na raw nila ang bagong yanggaw. Laman loob lang ang kinain ng aswang. Grabe, dilat talaga ang mga mata ng biktima. Baka sa mukha niya ang paghihirap bago siya namatay. Wala tayong kaalam-alam sa loob na meron na palang nabiktima rito. Nagiging agresibo na sila. Kaya kailangan na nating mag-ingat. Gabi pa rin ng oras na yon at tila ba kay tagal sumapit ng umaga na para bang nananadya talaga. Maya-maya pa ay may lumapit sa aming matandang babae. Ibinalita niya na meron din daw patay sa kabilang kabina. Tila nagiging agresibo na nga ang mga bagong yanggaw. Marami na nga ang dugong nakakalat sa dalawang higaan at naroon nga ang mga biktima. 3 agad ang patay sa loob lamang ng 1 oras.
Masama ito. Palala na ng palala ang nangyayari. Mukhang huli na tayo. Marami na sa kanila ang nahawa ng aswang. Diyos ko, ano gagawin natin? Makakatakas pa ba tayo rito? Makakaligtas pa ba tayo ng buhay? Huminahon ka muna, Jimmy. Kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano natin mapipigilan ang pagdami ng mga aswang. Hindi sapat ang ilang pasaherong nailigtas natin kumpara sa dami ng mga aswang sa barkong ito. Baka nga ang iba ay nakakulong lamang sa VIP room at anumang oras ay pakakawalan nila ang mga yon para lapain tayong lahat dito. Hindi malabong mangyari na ganun talaga ang gawin ng mga nag-aalaga sa kanila. Kailangan nating hanapin sina Madam Irene at Nestor. Dahil sa tingin ko, sila ang punot dulo ng kaguluhan ito. Nang pupunta na kami sa kabina ni na Madam Irene at Chief Nestor, nagulat kami sa biglang pagdating nila. Takot na takot ang mga ito at pawisan ng noo dahil marami raw aswang ang humahabol sa kanila. Olang! Tulungan niyo kami! Madam Irene, bakit po? Doon, nakita ko may pokong. Hinahabol nila kami. Sa kwarto naman ng mga VIP clients, araw ng mga aswang. Natatakot sila. Mabuti na lang at nailigtas ko si Madam Irene. Kung hindi, baka pati kami pinatay na rin. Nagkatinginan kami ni Tatang Elton. Nagtataka ko dahil hindi kami tumama sa hinala namin sa dalawa. Nagkamali yata kami sa paghusga dahil maging ang mga ito ay nasa panganib na rin. Pero nang hawakan ko na si Madam Irene, napasigaw ako ng malakas. Lumayo kayo kay Madam Irene! Aswang siya! Sa isang iglap nga ay nagbago ang anyo ni Madam Irene. Tumugo ang apat nitong sungay sa ulo. Lumitaw ang mahaba nitong mga pangil. Ang kanyang braso, hita at balikat, may mga tumutubong tinik na kasing tulis ng dulo ng sungay nito. Mapupula ang mga mata nito na parabang nagbabagang apoy. Humaba rin ang mga kuko nito at kitang-kita yon sa pagdipa niya ng kanyang mga braso. Umangil ito ng malakas kaya nagkagulo ang mga tao at lumabas kung saan sila pwedeng dumaan. Kami naman natulala at hindi agad nakagalaw dahil naging maskulado ang katawan ni Madam Irene. Si Chief Nestor naman umatras lamang ito habang tumatawa ng malakas. Sige, mahal ko. Kainin mo silang lahat! Kainin mo! Nagulat kaming tatlo sa sinabing yon ni Chief Nestor. Mag-asawa pala sila. Hindi ko akalain na kayo lamang pala ang sisira sa mga plano ko. Kaya naman, humanda kayo sa amin ng asawa ko. Tama ka dyan, mahal ko. Dahil pinakawalan ko na ang mga alagad natin. Humanda silang lahat ngayon. Mamamatay sila! Walang niya ka. Mag-asawa pala kayo. Kayo pala ang mga aswang. Tol, saan nangyayanggaw sa mga tao sa barkong ito? Sila nga ang dahilan ng lahat ng ito. Kung ganon, kailangan silang patayin. Isa ka pang matanda ka. Kung nakatakas ka sa ibang barkong inakyat mo, dito, hindi. Dahil dito, ikaw ang uunahin kong papatayin. Ikaw pala ha? Ikaw pala ang nangyayanggaw sa mga tao. At hindi ako na ikaw rin ang pumatay sa anak ko. Kung ganon, ketong sa'yo! Ah! Anong isinaboy mo sa mukha kong matanda kang? Napakainit! Para bang sinusunog ang katawan ko! Talagang masusunog ka dahil pinagsamang bawang at asin ng mga yan. Ito pa ang para sa'yo! Mamatay ka ng halimaw ka! Ah! Ang init! Tulungan mo ako, mahal ko! Tulungan mo ako! Sa isang iglap ay nagbago na rin ang anyo ni Chief Nestor. Naging aswang din ito, nakahawig ng hari ng kadiliman.
Nagsama sila. At sa pagkakataong yun, inihanda ko na ang karit ko. Ganon din si Jimmy. Maigpit din itong hinawakan ang punyal niya na kahit natatakot ay piniling magpakatatag. Samantalang si Tatang Elton naman, sobra ang galit niya sa mag-asawa. Panay ang hagis niya sa mga ito ng asin at bawang. Kung hindi ako nagkakamali, sila ang mga aswang na agarban. Ang agarban ay natatanging uri ng aswang na may dugong agaras at gabunan. Nagtataglay sila ng nakamamatay na bertud na ginagamit nila para mangyanggaw ng tao. Kaya rin nilang kumilos nang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Balot sila ng itim na kapangyarihan, kaya hindi sila basta nalulupig. Maliban na lamang kung ang papatay sa kanila ay nagtataglay ng medalyon na tatamaan ng kidlat. At yun nga, ang medalyong atardar na nasa leg ko. Kumbaga, ang medalyong atardar ay may mutya ng kidlat. Kaya naman, sa pagsugod ko gamit ang karit, dinaplisan ko sa braso si Madam Irene. Anong klaseng sandata yan? Bakit kakaiba rin ang epekto yan sa akin? Pagbabayaran mo ito. Papatayin kitang hayop ka. Aba, may shoot ka pang medalyon. Mahal ko, mag-iingat ka sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, at siya yun. Siya ang itinakda para patayin tayong lahat dito. Wes, hindi ako natatakot sa isang baguhang kagaya niya. Doon ko lang napagtanto, siya pala ang nararamdaman kong presensya na palaging nagbabantay sa akin. Dahil doon, tuluyan na nga kaming nagkagulo. Ang mga taong naroroon, lumaban na rin sa bagong dating na mga aswang. Sina Jimmy at Tatang Elton naman, hinarap nila si Chief Nestor. Hindi ito makalaban dahil nangihina ito sa asin na isinasaboy ni Tatang Elton. Habang si Jimmy naman, ang tagasaksak sa likod nito gamit ang kanyang punyal. Bumulwak ang dugo nito mula sa sugat at sinamantala naman ng matanda ang pagkakataon na yon. May dinukot ito sa bag. Kinuha niya ang natirang ulam na adobo, saka isinubo sa bibig ni Chief Nestor. Anong ginagawa niyo sa asawa ko? Mga hayop kayo! Layuan niyo siya! Nang akma ng susugurin ni Madam Irene ang dalawa, mabilis naman akong kumilos para pigilan siya. Kaming dalawa naman ang nagpambuno at ilang beses niya akong naibarag sa sahig ng barko. Muntik kong mabitiwan ang karit ko, pero mas hinigpitan ko pa ang pagkakakapit ko dito. Masyado siyang mabilis, kaya hindi ko naiiwasan ang mga kalmot niya na tumatama sa katawan ko. Hanggang sa nakarating kami sa labas ng barko. Plano ko sanang ihulog siya roon, ngunit palagi akong nabibigo. Ano? Yan lang ba ang kaya mo? Pangsakin. Masyado kang mahina. Mahina man ako sa paningin mo, pero hindi kita aatasan. Muli akong sumugod sa kanya para umatake, ngunit naiwasan niya ang pagtama ng talim ng karit ko. Gumanti siya ng kalmot na kagad ko ring nailagan. Maya-maya pa, nakita ko ang mga tao na doon na rin tumakbo sa kinaroroonan namin dahil inaatake na sila ng mga aswang mula sa VIP room. At doon na nga nangyari ang kahindik-hindik naming sitwasyon. Lumaban kayo! Ihulog niyo silang lahat sa dagat! Huwag kayong matakot, patayin ang mga yan! Nakinig sila sa utos ko at lumaban sila. Pero ang iba natakot din. Marami ang nasugatan at namatay sa sagupaan ng mga tao at aswang. Gustuin ko man na iligtas silang lahat, ngunit maging ako ay nanghihina na rin. Marami na kasi akong sugat sa katawan mula sa kalmot ng agarban na si Madam Irene. Idagdag pa na masyado siyang mabilis at malakas
kaya hindi ako makabuelo sa laban. Diyos ko, masyado siyang mabilis at malakas. Hindi ko nababantayan kung saan siya lilitaw at kung kailan niya ako aatakihin. Katapusan mo na. Wala naman pala ang ipinagmamalaki mong medalyong atardar na may mutya na kidlat. Wala kang silbi at inutil ka. Mahina nga ako, pero kayang-kaya kitang labanan. Habang naglalaban kami, biglang gumuhit ang kidlat sa langit, kasunod ng pagdagundong ng malakas na kulog sa paligid. Ngunit hindi na kami natinag sa lakas ng kidlat. Nakipagsabayan na ako sa aswang na agarban. Saktong naglalaban kami, may bumagsak na aswang mula sa itaas. Nagulat ako dahil si Chief Nestor yun. Inisip ko tuloy na baka napahamak na ang mga kasama ko. Mabuti na lang at dumating sina Jimmy at Tatang Elton. Tinulungan daw nila ang ibang tao para makaligtas sa kamay ng ibang aswang. Kaya nakatakas mula sa kanila si Chief Nestor. Kahit magsanib puwersa pa kayo laban sa amin ng asawa ko, wala na kayong magagawa. Lumapit sa akin ang dalawa at nagdikit ang likod naming tatlo. Paano ba naman? Napapalibutan na kami ng mga bagong yanggaw na mga pasahero. Diyos ko, kailangan magtagumpay tayo dito. Dahil kung hindi, dito na tayo mamamatay. Talagang dito na kayo mamamatay. Matagal na namin ginagawa ito. At hindi kami makakapayag na malaman ng iba ang lihim namin dito. Kaya kahit anong mangyari, papatayin namin kayong lahat. Naramdaman naming tumigil ang barko sa laot. Kaya naunawaan ko ang ibig mangyari ng mag-asawa. Hindi nila papaabutin sa daungan ang barko hanggat hindi kami nauubos. Di kami makakapayag na magtagumpay kayong mga demonyo kayo. Papatayin namin kayo at uubusin namin ang lahi nyo. Mark, ang lalaki nila. Mukhang di natin sila kakayanin. Kakayanin natin. Gamitin nyo lang ang mga sandata nyo. Lalaban tayo sa kanila. Para sa buhay natin. Patay kung patay. Maigpit kong hinawakan ang karit ko. Handa na ako para lumaban. Naghiwalay kaming tatlo. Si Jimmy, hinarap niya ang mga bagong yanggaw kasama ng iba pang mga pasahero na lumalaban pa rin. Si Tatang Elton naman, sinugod niya si Chief Nestor. Nagpambuno sila gamit ang lakas ng kanilang katawan. Ako naman, pinuntiriya ko si Madam Irene. Aminado naman ako na hindi magiging madali ang pakikipaglaban ko sa kanya. Ngunit ang nararamdaman kong enerhiya mula sa medalyon ko at sa mutya ng kidlat ay sapat na para lumakas ang loob ko. Magtuos tayo, Agarban. Hinding-hindi kita uurungan. Naglaban kami sa gitna. Ginamit niya ang kanyang mga sungay, pati na ang mga tinik niya sa kanyang kamay at hita. Sinalag ko naman ang mga yon gamit ang sandata ko. Maya-maya pa, gumanti ako sa kanya ng saksak gamit ang karit ko. Pero mabilis din niyang naiiwasan ang bawat pag-atake ko. Dahil sa magkakasunod niyang pag-atake, tinamaan ako ng tinik niya sa dibdib ko. Kasing tigas din yun ng sungay niya. Kaya naramdaman ko talaga ang sakit mula sa sugat ko. Pero saglit lang yun dahil naghilom kagad ang aking sugat. Ano ito? Anong ibig sabihin ito? Kalmot mo lang ang iiwasan ko. Pero ang kagat at ang tinik sa katawan mo, lahat ng mga yan, walang epekto sa akin. Kasabay ng paglundag ko, para laslasin ang leg niya, gumuhit ang kidlat at direktang tumama yon sa aking suot na medalyong atardar. Tumalsik ako at pasadsad akong bumagsak sa sahig ng barko. Parang hihiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko dahil sa malakas na bultahe ng kuryenteng tumama sa kwintas ko. Ang mainit na pakiramdam ay naging malamig.
Umalingaw-ngaw naman ang tawa ni Madam Irene. Nakita mo na? Kampi ko ang langit! Nanghihina ako dahil masakit ang katawan ko. Pinilit kong tumayo habang ang agarbad na si Madam Irene tumutulo ang malapot niyang laway dahil sa tuwa. Maya-maya pa, may kakaiba akong naramdaman sa medalyon ko. Para bang gumaan ang pakiramdam ko. At hindi lang yon, ang madilim na paningin ko sa paligid parang may sariling liwanag. Nakikita ko ng malinaw ang mga kalaban ko. Pati si Pokong na dating kinatatakutan ko ay nakikita ko rin na nakatayo lang sa loob ng kusina. Pinapanood niya kami at sa palagay ko, ako lang ang nakakakita sa kanya. Nang simulan na akong atakihin ng kalaban ko, muntik niya akong tamaan, ngunit mabilis kong naiwasan ang kalmot niya. Bakit ang bilis mo? Hindi kita mahuli! Hindi ko napansin na kasing bilis na pala ako ng kidlat. Saka ko lang napagtanto na mayroong nangyari sa medalyon ko na hindi ko alam. Dahil ang lakas ko ay nadagdagan. Kaya sa muling pag-atake ko sa aswang na agarban, nahuli ko ito at bumaon ang karit ko sa balikat niya. Gumanti naman ito ng kalmot sa akin, kaya napaatras ako. Saktong nagsalita si Tatang Elton. Lumayo naman si Madam Irene dahil sa tinamo nitong sugat. Mark! Nakatakas si Nestor! Pero hinabol na siya ni Jimmy. Tapusin mo na yan! At tutulungan ko muna si Jimmy! Sige po, ako na pong bahala rito. Sa palagay mo ba, ay matatalo mo ko hungkang ka? Tao ka lang. Walang lakas kumpara sa akin. Sige, lumapit ka. Subukan mo. Makikita mo ang hinahanap mong halimaw ka. Nagsalubong ulit kami sa gitna gamit ang aming sandata. Karit laban sa kuko at sungay niya. Ngunit mas nasasaktan na siya sa karit ko. Iba na ang epekto ng armas ko sa katawan niya. Nang umatake ulit ang aswang, ay agad akong nakaiwas. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nakakailag ako. Dahil tinamaan niya ako ng 3 sunod-sunod ng pag-atake niya. Natumba ako noon at nasakyan niya ako. Nang kakagatin niya na ako, mabilis kong nilaslas ang leeg niya. Napatayo siya dahil doon, ngunit hindi malalim ang sugat niya, kaya hindi niya pinansin ito. Pero dahil doon, mas lalo naman siyang nagalit. Hindi mo ako matatalo, Agarban. Anong akala mo sa akin, mahina? Ito paan sa'yo? Ang ataking hindi mo inaasahan! Mabilis akong tumayo at sinugod siya ng saksak. Bumaon ang talim ng karit ko sa dibdib ng agarban. Sabay hila ko sa sandata ko. At dahil baluktot ang dulo ng talim nito, nadala pati ang laman niya. Walang hiya ka! Magbabayad ka sa ginawa mo! Ano? Masakit ba? Ito pa ang isa! Sunod-sunod ko siyang nasugatan sa dibdib. Umangil siya ng malakas dahil sa labis na sakit. Bumubulwak na ang kulay itim niyang dugo na may kasama pang usok. Gulat na gulat ito sa ginawa ko, ngunit pinilit niyang gumanti sa akin. Pero ramdam ko sa pag-atake niya, wala na siyang focus. Sinamantala ko ang pagkakataong yun. Ubod lakas kong ibinaon ang talim ng karit ko sa leeg niya. Sa huling pagsaksak ko sa leeg niya, bumaon ng talim nun at tumagos hanggang sa batok niya. Hinila ko yun. Nawasak ang leeg ni Madam Irene hanggang sa bumagsak siya sa saig ng barko at nasunog ang katawan nito hanggang sa maging abo. Hayop ka. Ngayong abo ka na. Ikaw na ang walang silbi at mahina. Mabilis akong pumasok sa loob ng barko at dun nga tumambad sa paningin ko ang mga tao. Pati ang mga pasaherong nayanggaw. Nasa unahan nila si Chief Nestor
Sina Tatang Elton at Jimmy naman, paatras na humakbang palabas ng barko. Wala na ang asawa mo. Pinatay ko na siya. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko. Hindi maaari. Papatayin kita ka. Mga kasama, lumaban kayo para sa buhay nyo. Kailangan lang ng pananalig nyo sa Diyos dahil hindi niya kayo pababayaan. Laban mga kasama! Bigyan nyo ng leksyon ang mga yan. Atakihin nyo silang lahat. Imbis na paatras, ay tuluyan na ngang sumugod ang mga tao. Lahat determinadong makapatay ng mga nayanggaw na pasahero. Ako naman nakipaglaban kay Chief Nestor. Maging ang mga ibang lalaki, nakipaglaban na rin sa mga nayanggaw dahil sa pagtutulungan nila. Napatay nila ang mga aswang. Iuuntog kita, hayop ka! Sigaw ni Jimmy habang nasa ibabaw ito ng kalaban nito. Walang nagawa ang aswang nang mabasag ang bungo nito sa saig, kasunod ng maraming pagsaksak sa dibdib ng aswang gamit ang punyal ni Jimmy. Si Tatang Elton naman, panay pa rin ang saboy niya ng asin sa mga nayanggaw. Nakatulong yon para manghina ang mga kalaban bago patayin ng mga tao. Kaya naman, lalong naging agresibo si Chief Nestor. Dali, lumabas tayong lahat! Lugi tayo dito dahil madilim! Sa labas, kahit pa paano may liwanag ng buwan! Ganun nga ang ginawa namin. Nagpahabol kami sa mga aswang, pero lumundag si Chief Nestor at nahawakan niya ang damit ko. Nahila niya ako pabagsak sa saig ng barko. Naibabawan niya ako at panay ang kalmot niya sa dibdib ko. Maya-maya pa, kitang-kita kong lumiwanag ang suot kong medalyon. Nasilaw ang aswang na agarban. Hindi maaari. Wala akong makita. Ang mga mata ko. Wala ka talagang makikita dahil nasira ng liwanag ang paningin mo. Sa tulong ng medalyon na tinamaan ng kidlat, lahat ng lakas nito ay ibubuhos ko sa'yo. Ito na ang katapusan mo. Hayop ka! Umikot ako at nilaslas ko ang leg niya. Inihiwalay ko ang ulo niya sa katawan niya. Kasunod ng pagliwanag ng sandata ko, ibinaon ko pa ang talim nito sa dibdib ni Chief Nestor. Gumuhit ang kidlat sa kalangitan at direktang tumama yon sa karit na nakabaon sa katawan ng aswang. Lumiyab ang katawan nito at sa hindi maipaliwanag na dahilan, pati ang natitirang mga aswang na nayanggaw ay nasunog din lahat dahil sa kidlat. Napaluhod naman ang mga tao dahil akala nila tinulungan kami ng Diyos at nagkaroon ng himala. Pagkatapos nun, nilapitan naman ako ni Tatang Elton. Hindi ako makapaniwalang nagkabisa nga ang medalyong atardar dahil sa kidlat na tumama rito. Nangyari ang lahat ng pangitain ko. Sumaiyo ang mutya ng kidlat. Sasagot pa sana ako sa matanda nang may nahagip ang paningin ko sa kusina. Naroon pa rin si Pokong. Sa pagkakataong yun, lumulundag-lundag ito papasok sa pinto ng kusina. Napatayo ako para sundan ito. Teka, saan ka pupunta, Mark? Sumunod kay sa akin para may ibig ipaiwating si Pokong kung bakit nagpapakita siya sa akin. Sumunod na rin sa amin si Jimmy. Habang hindi ko inaalis ang paningin kay Pokong, naglaho ito sa pinto na may kandado. Nagkatingin ng kaming tatlo. Si Tatang Elton ang sumira noon. Halos manlaki ang mga mata namin nang tumambad sa aming paningin ang maraming freezer. Lagayan ng patay. Sa loob nun, may mga katawan ng tao na parabang si Pokong. Napahagulgul ng iyak si Tatang Elton nang makilala ang anak na si Roman. Diyos ko, siya si Pokong na madalas na nagpapakita sa akin. At dinala niya tayo rito para ituro kung saan siya itinago. Oo nga, at sobrang dami nila. Nagsipagtayuan talaga ang mga balahibo ko sa katawan dahil totoong nakita ko ang anak ni Tatang Elton. Sa kaanyuan
ni Pokong. Kaya pala hindi matahimik ang kaluluwa nito. Nang dumaong na ang bangka sa Indonesia, isa-isang nagbigay ng testimonya ang mga pasahero para sa ikaliligtas ng kaso. Muli kaming nakabalik ng Santa Ines. Si Jimmy naman ay paminsan-minsan nagkikita kami, pero hindi na siya sumampa pa ng barko. Ibinalik ko naman ang medalyong atardar kay nanay na isang albularyo at nalaman kong kay Tatang Elton din pala nanggaling yon. Sinundan pala ako ng matanda dahil humingi ng tulong si nanay sa kanya. Nagkataon naman na doon din ang sakay ng matanda para hanapin ang nawawalang anak. Minsan talaga sa buhay natin, parang luto lamang ng ulam. Minsan masarap, minsan mapait at walang lasa. Kaya ang inaakala kong adobong karne ng baboy, kaya palang magligtas ng buhay ng mga tao. Natutunan ko rin, ang pananalig sa Diyos ay may malakas na sandata laban sa kampon ng kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na nagpapasalamat. Mark. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalaing kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.